Welcome back sa Mag-Budget Tayo. Atensyon sa mga jeepney drivers, kayo po ay manood. Maganda po ang susunod nating feature. Ako po ang inyong madiscarding mompreneur na si Mamu Tintin Bersola Babaw. Ako naman po ang inyong profesor ng pag-ibig, Stanley Chi, na pansamantalang humahalili sa pambansang well coach na si Chinky Tan. Napapanood niyo po kami sa 1PH Signal TV Channel 1 at sa Facebook page and YouTube channel ng 1PH. Kaway-kaway! Magpapasko na. Pero mainit pa rin ang talakayan at debate tungkol sa PUV modernization program ng gobyerno. Maraming mga tsuper ng pampasaherong jeepney ang tutol na palitan ang traditional na jeepney na ating kinalakihan at bahagi na ng ating kinagisnang kultura. Dahil dito, tabi-kabila ang tigil pasada na kanilang ginagawa upang manawagan sa publiko at pamahalaan. Pero ngayong umaga, ibibida ng isang budgetarian ang kanyang electric jeepney. Mura na raw, matibay pa. Ay, gusto ko yan. Kaya naman, para ibahagi sa atin ang kanyang brilliant na idea, let us welcome here in the show ang chairman ng E. Francisco Motor Corporation, Mr. Elmer Francisco. Good morning, Sir Elmer. Morning. Good morning, Stanley, Tintin. Good morning. It's nice to have you here, Mr. Francisco. Para bago yung usapang jeepney, Kuya Elmer, kinukuya kita, mas matanda ako yata sa iyo. Mr. Francisco, sa anong klaseng pamilyang lumaki po kayo? Alam niyo, matagal na kaming gumagawa ng jeep. So, 1947, gumagawa na kami ng jeep, pati ng iba't ibang mga sasakyan. Pero bago nun, ang tatay ko, pati mga kapatid niya, ay mga magsasaka. So, sa Las Piñas. So, pagkatapos ng World War II, iniwan ng mga US Army yung yung mga military jeep. Then, yung tiyuhin ko, artist, magaling magpinta. So, ginawa niya na moving works of art yung mga US Army jeep at ginawang public transportation. Kasi after ng World War II, nasira yung mga public transportation natin dahil sa giyera. So, yung ginawa. Ang tatay ko naman yung mechanical engineer. So, ang galing naman. Doon nagsimula yan yung jeep. Then, tumagal na tumagal. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin tayo ng jeep. 76 years na. Wow! I'm so impressed. 1947, mga naiwan na military jeep, no? Yun, doon nagsimula. Sana may photo, no? May archives, no? Madami yan. Oo, hindi, kayo. Sana may photo kayo ng mga first jeepneys, no? Na pininturahan ng iyong tito, no? Tito, at saka yung tatay niyo po na isang mechanical engineer. So, growing up, na ito bali iniwan na nila yung pagsasaka. Tama po? Yes, oo. Iniwan na, nag-concentrate na, nag-focus na sa mga jeepney. Oo. Public transport. Then, 1947 yun. Siyempre, anong taon ka pinanganak? 1978. 78. Okay, growing up sa family na ganito in the motor business, ano yung mga business principles na natutunan mo growing up in that kind of family? Isa lang naman ang tinuturo ng tatay ko sa amin noon pa. Sinasabi niya na hindi kami nagbenta ng kahit isang jeep. Ang ibinebenta namin ay kabuhayan. So, kaya maraming diyan nagsimula yung mga OFW na bumili ng jeep. Sinasabi nila na katas ng Saudi. So, doon nagsimula yun. So, ang ginawa ng Francisco Motor noon ay nagpa-bundle. So, yung mga ordinaryong Pilipino na walang pambili ng buong jeep ay pinapautang na hulugan. So, yung mga nag-OFW, pati yung mga nagtatrabaho, mga ordinaryong nagtatrabaho, ay nakakabili ng jeep para naman magkaroon sila ng kabuhayan o negosyo. Diba? Para maitawid nila yung pamilya nila sa pang-araw-araw. At marami sabi na pagtapos nila ng pag-aaral ng kanilang mga anak dahil sa pamamasada. So, yan yung parte na ng kultura natin yan di ba? Kumbaga, daming mga kwento, di ba? Si Profesor ng Pag-ibig, marami ka marinig na nagtagpo sa jeep. Diyan sila nag-asawa, nagkaroon ng mga anak. Napakaraming kwento na tungkol sa jeep. Kaya napakasakit sa loob ng mga Pilipino na pilit nilang pinapalitan yung traditional iconic design ng jeepney. So, isa yan sa kinalaban din ng mga transport group natin. Bukod sa presyo at
syempre maraming nawawalan ng trabaho dahil inaangkat yung mga yung mga minibus na hindi naman jeep, inaangkat sa ibang bansa na kung saan mga Pilipino yung pinakamagagaling gumawa ng jeepney. So bakit naman. Diba? So yun yung Yeah. So, kailan po nagsimula at paano nagsimula yung conceptualization ng electric jeepney ninyo? Stanley, ang electric jeepney, 1980s pa lang meron ng electric jeepney ang Francisco Motor. So, wow, 80s pa lang. Pati Anfra na na utility vehicle na ginagamit ng barangay, ng mga utility companies, mga PLDT, Meralco. Yeah. Sila yung ginagamit nila kasi mura ang gawa ng Francisco Motors tsaka maasahan. So, matagal na tayo merong electric. Ang problema natin noon ay gobyerno. Kasi hindi mo makahistro sa LTO. So, paano gagamitin sa kalye? Kasi wala raw engine number, walang ganyan. Napakaraming palusot. So, alam na resulta lang yan ng mga lobbyist. Diba? Kasi pinablankohan nila yan. Yung electric, buwasan sila ng negosyo. Pero, recently, meron na tayong mga batas na para sa electric vehicles. Actually, 2022 lang yan na ipasa sa sa Kongreso pati sa Senado at naging batas. So maganda ngayon na meron ng ganyang batas. Kumbaga, pwede na natin gamitin yung mga electric vehicles dito sa atin. So matagal na natin yung inilalaban. Since 2018, nag-launch tayo ng electric jeepney na yung bagong design na pasok sa Philippine National Standards. Nilaunch natin yan kasama ng Department of Transportation pati ng LTFRB sa Luneta, sa Carino Grandstand. So, natin ni-launch para yung significance niya na Pinoy, tapos sa Carino Grandstand. So, nandun yung mga kasamahan natin sa industriya ng mga operators. Tuwan-tuwa sila, nakita nila na kaya pala na gawin ng electric jeepney. So, simula noon, ang ginawa natin, yung electric jeepney natin, pinahiram natin sa Luneta Park, sa NPDC, para paikutin nila ron sa park doon sa kunasan si Rizal para masuportahan ng mga natin, ng mga drivers, mga jeepney drivers, pati operators, pati ng mga PWD, si mga naka-wheelchair, kasi meron yung built-in ramp para makasakay yung mga wheelchair passengers. So, kinukuha natin yung mga inputs nila, yung mga suggestions nila kung paano natin ma-improve further yung ating jeepney. Kung saan itong picture ng jeepney na nasa likod ko, ito yung latest model natin na pinagsama-sama natin lahat ng mga suggestions nila at mga comments. Kumbaga, ito yung pasok na pasok sa panlasa ng mga Pinoy, tsaka accessible para sa lahat, maging sa mga PWD. Okay. Galing, ang ganda. Sir Elmer, nauuso ngayon yung hybrid. Hindi ba kayo nag-develop ng hybrid? Kasi baka mamaya ang maging problema yung charging stations. Actually, alam mo, ako talagang advocate talaga ako ng electric. Kahit ako, I drive a hybrid, di ba? So, yun ang ko. Pero ang sa atin, papunta na yan lahat sa full electric. Ang kailangan lang naman natin, ma-develop yung charging infrastructure natin. Ngayon, ang rin yan is napakabilis ng improvements and developments ng technology. Kumbaga, kapag nag-invest ka ngayon heavily sa charging stations, give it 3, 4 years or 5 years, meron na mas bago na technology. So katulad yan, sa ngayon, alam mo, marami tayong mga kausap na mga engineers, pati mga kapartner ng mga kumpanya. Like recently, meron tayong joint venture agreement with the B Corp. It's a Nasdaq listed na electric drivetrain manufacturer. B Corp, ibig sabihin yan, ang focus niyan is ESG, yung environment, social, and governance. So, pinaka-importante sa atin, non-negotiable. So, that's why we, Francisco Motors, hindi na tayo gagawa ng diesel na jeepney. Lahat yan full electric na. Kasi, yan yung kailangan natin para sa environment natin. Ngayon, hindi lang jeep yung ginagawa natin, buong ecosystem. Ibig sabihin ng buong ecosystem, kasama yung charging infrastructure. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng meron ka electric vehicle, tapos saan ka magcha-charge? Di ba? So, dapat, pero napakagandang sistema niya para sa jeepney. Dahil ang jeepney, meron lang fixed na ruta yan.
Hindi yan bumibiyahe ng dire-diretso galing Maynila papuntang Baguio. Hindi, meron lang yung ruta na 4 kilometers to 10 kilometers na araw-araw pabalik-balik lang yan dyan. So madali nating ma-identify kung saan dapat meron charging stations. So kasama ito ginagawa ng Francisco Motors yung charging stations. So yung buong supply chain, pati yung pinakamahalaga dyan ay yung presyo. Bakit? Yan. Sige, presyo. Let's talk about presyo. Oo. Bakit di natin inilabas lahat agad yung electric jeepney natin? Dahil 5 years ago nung nag-launch tayo, napakamahal ng lithium ion na batteries, napakamahal ng iba't ibang piyesa na kailangan para sa electric jeepney. Pero dahil nagde-develop yan taon-taon, pababa yung presyo. So yan yung sinasabi ko. Matagal na rin tayong humihingi ng tulong sa gobyerno. 76 years na tayong gumagawa ng jeep. Wala naman tulong galing sa gobyerno, di ba? So napakaraming palusot. So ang sa akin, yun lang. Napakaraming palusot. So ang sa akin, kung makakatulong ang gobyerno, salamat. Kung hindi naman sila makakatulong, ay wag na lang sila magpabigat. Dahil kami na lang yung gumagawa ng paraan para matulungan natin yung mga kasama natin sa industriya. Kung saan, sa Bonifacio Day, sa November 30, nag-organize tayo ng virtual launch, pati price reveal nitong bagong jeepney. Kung saan, mag-a-attend yung mga mga kasamahan natin sa industriya ng mga transport groups, pati yung mga yung mga ibang stakeholders, pati mga commuters, mag-a-attend yan sa Zoom yan sa November 30, 9 p.m. So, mag-a-attend yan sila dyan. Ipapakita natin yung mga features, specifications nung nung bagong electric jeepney natin, pati yung presyo. Kasi yung presyo, pinababa natin ang husto. So, hindi ko pa ma-disclose ngayon yung presyo dahil surprise yun sa November 30. Pero sigurado ako, tiyak na matutuwa ang mga kasamahan nating mga operator dahil ito na yung pinaka-iintay nila na murang-murang tunay na jeepney. Oo, galing eh. Alam mo, I am with you, no, Mr. Elmer. Yun una kong nalaman na bakit i-phase out itong mga lumang jeepney? Parte ng buhay, kultura, tradisyon ng Pilipino. Parang hindi nga kompleto ang Pilipinas kung wala yung imahe, no? Yung symbolism ng jeepney. And it's not just a symbolism. It's ito yung pagpapatunay ng buhay nating mga Pilipino. Sino ba hindi nakasakay pa ng jeepney? Ako, sumasakay ako ng jeepney lalo na nung college ako sa UP. Ikaw rin, Stan, di ba? Parte ng buhay. And what's more surprising is that they wanted to phase out the traditional jeepney na pure diesel or gasoline ang ginagamit. Meron na pala kayo 80s pa lang. So why import? Alam naman natin bakit may mga import, 'di ba? May mga naglalabi diyan na ito ipasok natin, komisyon, mga ganyan, 'di ba? So ano ngayon ang ng gobyerno? Suporta sa inyo. Ngayon na nanunumbalik na itong paglalabi sa electric jeeps. Kayo ba ipinakinggan na? Actually, ngayon nakikinig naman yung Department of Transportation. Ayan, okay. Pag-usap naman tayo sa opisina ni Secretary Jamie Bautista. Okay, good. Oo. Meron namang progress. Medyo mabagal yung progress pero makikita mo naman na gumagalaw. So, ang latest is UTRA magbibigay ng subsidy na yung dati na 80,000 na subsidy. Ngayon, sa pagkakaalam ko, kung di ako nagkakamali, ay 360,000 na. Uy, okay Ang laki na ng subsidy. Per yan Per driver, per jeepney. Per unit, per jeepney. Per unit pala, sorry, per unit. Magkano nga pa ulit ang full price ng unit? Muntik na ako nadulas. Yun yung namin. Yung pa yung pag-uusapan. Doon pa nagkakaroon ng negotiations at saka tawaran factor. Pero sabi ko nga kanina, pwede ako magbigay ng clue. Pero hindi ko pa diba? Hulaan ko. Malapit-lapit sa 1 billion. Yun. Kasi nga electric jeep yan syempre. Simula tayo ng 3.3 million, pababa, naging 3 million, naging 8 million, naging 2.2, naging 2 million, naging 1.8 million, naging 1.6 million pa yan. Ang ibig natin na presyo sa November 30 ay mas mababa pa doon. Mababa pa sa 1 milyon, di ba? So, mababa pa sa 1 milyon. Ang laki na nga talaga ng binaba. Kasi alam mo, Tintin, ang objective natin dito ay yung mabubuhay yung
mga operator natin, pati mga driver natin sa kanilang kabuhayan. Kasi tama. Hahabulin ako ng tatay ko galing sa hukay kung magbebenta ako ng jeep na hindi mabubuo mga operator natin doon sa ibebenta natin jeep. Diba? Kaya ang ginawa natin, para ma-consolidate natin, makasama natin lahat ng mga operators, ng mga transport cooperatives, gumawa tayo ng sarili nating social media platform. Ang tawag, so, ang website is jeepney.io. So, lahat pwedeng sumali dyan. Parang siyang Facebook, parang Instagram. Pero, tunay na sariling atin na Pinoy na Pinoy. So, ang pangalan pa lang, Pinoy na, Jeepney. So, doon sa Jeepney, doon nagsa-sign up yung mga natin, yung mga kasama natin na transport groups. Lahat, mga drivers, operators. Diyan nagsasama-sama. Diyan nagkikita-kita, nag-uusap-usap ng tungkol sa usaping jeepney. Yung sa payment naman, Mamu, tatanong ko to yung sa payment, pwede bang bank loan? Pwede. Actually, meron naman yung government banks, yung Land Bank pati DBP. Then meron din tayong katuwang na mga private na banks katulad ng Union Bank. So, meron tayong pag-uusap sa ng Union Bank para matulungan yung mga natin, yung mga kasama natin sa industriya. Dahil alam mo, sa tagal natin sa industriya, ako kasi personally 30 years na akong gumagawa ng jeep. So, ang father ko pati mga tiyuhin ko, namatay na sila, lahat sila. So, ako na yung nagpapatakbo niyan. So, for 30 years, ako na yung gumagawa ng jeep. So, alam natin ang merkado na 15% of the market, when I say market, there are 250,000 jeepneys on the road. Diba? So, ang kailangan palitan dyan ngayon, dahil 15 years old na, nasa 158,000. Then, every year, may magbo-birthday na 15 years old na jeep na kailangan na. So, ang problema nila lahat, saan daw sila kukuha ng pambili, ng pampalit niyan, di ba? So, yun yung number one na problema, yung cost. So, kaya yun yung focus natin, pababain yung cost of production. So, isang reason diyan bakit full electric tayo, aside from it's environment friendly, kung gagawa ka ng maraming variants, electric, diesel, gas, mas mahal yung cost of production natin. Kasi kailangan natin ma-achieve yung economies of scale. So, ito economies of scale, ibig sabihin, kung gagawa ka ng 1,000 jeep, mas mahal yun kesa gagawa ka ng 100,000 jeep. Dahil mas mura ang magiging ang cost ng mga materials, pati ng mga pyesa, lahat bababa. So, kaya ang sabi ko sa gobyerno, it's not a plan that you can implement overnight or over a year. Yeah. Modernization program, ang Francisco Motors ay may 10-year plan. So, gagawin natin yan sa loob ng 10 taon. Dahil it's physically impossible to replace all jeepneys. To think, hindi lang jeepney yung modernize natin. Gumagawa rin tayo ng mas maliit na yung owner type na jeep. Plano rin natin gumawa ng yung parang hackney na London taxi na electric. Para naman ipapalit sa mga taxi, di ba? Mga e-trikes. So, lahat yan. So, it's a 10-year plan. Hindi yan kaya ng ora-orada na ngayon na, palitan na natin. Hindi Kasi pinaglalaroan natin dito ay kabuhayan at buhay ng mga super operators. That's true. Thank you so much. Mr. Francisco, pasensya na po at wala na po tayong oras, but I truly appreciate kami ni Stan itong nilalatag nyo na 10-year plan. Kaya ang gobyerno must listen and we're thankful that they're listening. Kasi you know where you speak of, ito na yung trabaho nyo since 1947 There's so much work to do, yes, because this will not happen overnight. The pyramids were not built overnight. This needs much work. Pero ang nakakatuwa dito is magkakaroon ng suporta ang mga jeepney drivers and ma-maintain natin yung historical, cultural look ng isang jeepney. Bagamat modernized na in terms of, di ba nga, na siya, hybrid ba? Hybrid, no? Hindi naman full electric, no? Full electric. Full electric pala. Okay. Bagamat full electric na to, babay na sa gasolina, pollutant, ganyan. Still, yung look, gusto ko sanang makita pa rin yung parang nostalgic look ng mga jeepneys, di ba? Thank you, Mr. Elmer. Anything else before we let you go? Last words. Papasalamat ako dahil grabe yung ramdam namin yung suporta ng mga kasamahan natin sa industriya. Dahil nung i-launch natin yung jeepney.io na social media platform, just within
just within 3 weeks, lumampas tayo ng 6 million users. Wow. Kadami yung ganun kalakas yung suporta. Makikita mo ang mga Pinoy kapag merong common adversary, nagsasama, nagtutulungan, nagbabayanihan. So, tuwa ako dahil nagkakaisa ang mga nasa transportasyon, sektor ng transportasyon ngayon. So, ngayon, ang sa akin lang, katulad ng sinabi ko kanina, sana matulungan tayo ng gobyerno. At kung hindi naman makakatulong ibang ahensya ng gobyerno, ay sana wag na lang sila magpabigat para naman matulungan natin na maayos ang ating mga kasamaan sa industriya. So, yun lang naman. Maraming salamat. Maraming salamat din, Ginoong Elmer, at mabuhay po kayo, ang inyong pamilya. Elmer Francisco, King of the Road. We'll see you again. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, Tintin, Stanley. Siyempre, a-update sa atin si di ba, Ginoong Elmer, kapag natuloy na to. At siyempre, yung sa launch, yun pa lang yung pinaka-beginning. Yung launch ay sa November 30, virtual launch po yan. At price reveal ng new fully electric e-jeepney, 9 p.m. via Zoom. Sa next Thursday.